po, sabi ni Dals Vlog, nandito po tayo sa aming bahay at ako po ay kakain ng masarap niluto ng aking sister. Say shout out, sister. Yan po. Nagluto po siya kahapon ng ginataang tulingan. Masarap po. Grabe. Tapos po meron po kaming ginisang kalabasa. Ayan. Nakapaglaban na po ako at nagsasampay na po siya ng aming damit na nilaban. Dito po at sasandok na po ako para kumain. Dahil kagabi po inaatake na naman ng daddy niya ng kung ano-ano ng mga sinasapian ng kung ano. Ayan po, kukuha na po ako ng pinggan at magsasandok. Alam niyo po guys, itong ginataang tulingan at saka po itong kalabasa, pwede niyo pong pagsamahan yan. Masarap po lalo. Yan po, sasain na po mamaya. Ayan, nakapagsandok na po ako ng kanin. Sandok na po ako ng kalabasa. Tandaan niyo po na ang plural ng rice ay Banawi rice. Joke lang po. Sasandok na rin po ako nitong niluto niyang tulingan. Yan, masarap po. Kahit malamig, hindi na pa iinit. Iinit na po yan sa tiyan. Yummy po. Ayan. Sunok na po ako. Ready to eat na po. Kain po tayo. Kain po tayo. Ito po ang isa sa namimiss kong pagkain. Lalo na po pag may gata. Kaya nagluto si sister nito Lalagyan niyo po ng kalabasa. Masarap po, perfect na combination. Talagang masarap na ulam. Kahit po luya, kinakain ko. Kasi po alam niyo po kung constipated kayo, kumain lang po kayo ng luya. Subukan na po yan. Malaki po tulong sa pag-digest ng mga kinain nyo. Nakatulong po sa punta nyo sa alam nyo na yon. Grabe, ang sarap po ng kalabasa. Nakita nyo po niluto niya to. Hindi po yung kalabasa na naagnas. Yung pag niluto niya ay talaga sobrang lambot na talaga. Kulang na lang gatas. Kalabasa soup na.
Ito pa hindi. Yan po. Ganito po ang pagkain namin dito. At wala pa natitira. Dahil yung mga natitira po, kinakain po namin magkapatid. Lalo yung tira ni Bunso. Mahirap po magtapon. Baka po gabaan. Maaga po kami nagigising. Lalo po kung maaga ako nagigising. Kasi hinahanda ko po yung mga pangangailangan ng Bunso. Kasi papapasok. Buti nga po, excited pumasok eh. Kasi alam niyo naman dito sa Japan, talaga lalabanan yung lungkot. Kasi wala kang kausap. Eh, yung bata po, yung tayo nga matatanda na nabuboryong eh. Yung pa kayang mga bata na sa pangkaraniwang sitwasyon o mga ginagawa nila eh, naglalaro sa labas araw-araw. Hindi naman po pwedeng paglaruin sa bahay dahil ang hirap po nung pauwiin. Kaya andito lang po kami sa bahay at saka mahirap po magkasakit kasi alam niyo naman yung virus niyan. Pabalik-balik. Kaya lang ako sa inyo kung mas gusto ko nakakamay eh. Sarap po. Iba talaga pag ang tama ron magluto. Lalo doon sa mga kabataan, doon sa mga taong mag-aasawa. Sabi nga nila, pag hindi ka marunong magluto, huwag ka mag-asawa. Pero marami naman nag-aasawa na hindi marunong magluto. Napapag-aralan naman po lahat yan. Kung nga po hindi ka maniniwala, hindi sa pagyayabang 6 years old, marunong na akong magluto. Kaya lang po yung mga basic lang. Yung mga adobo, tinola. Kaya ko na pong gawin yun. Kasi minsan nung nagtatrabaho si mama at maalis ang bahay, sa trabaho sa bundok, nangungubro ng weteng. Kaya ako po naiwan sa mga kapatid ko. May baby pa po, yung bunso. Pag nagluluto po si mama, tinitignan ko. Kaya natuto po ako magluto. Hindi ka po magugutom pag marunong ka. Pag wala kami ulam, punta kami bukid, nanghuli kami ng palaka. Pero naman po yun, pero ngayon po, I'm sorry po. Kahit na po wala akong ulam, hindi nyo po ako makapapakain ng palaka. Ngayon nga po, nauuso mga
insects, mga kulisap na kinakain. Kinakain naman po yun noong panahon pa, pero pag imagine nyo po na hindi nyo nakasanayang kainin, tapos isipin nyo kakainin nyo, hindi ko po masasabi pag talagang tagutom na. At wala na makain, siguro kakain din kayo. Ayan, tapos na po akong kumain. Salamat po sa pagkain binigyan ng Diyos at sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang sa muli po at sana magkita-kita tayo ulit. Masagana buhay sa lahat. Ito po sabi ni Daddy. Bye-bye po.